Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga katiits mula Luzon, Visayas and Mindanao. Okay, mga katiits, bago pala ako mag-umpisa, yung mga gusto palang magpadikod, mag-pa-analyze sa mga signs, symbols and markers, pwede nyo pong ipadala sa aking messenger, Alejandro Sanchez. Para naman po ating matulungan pati yung ating mga katiits na gusto magpadikod at mayroon kasing iba nagtatanong sa comment section kung saan nila ipadala yung mga yung picture na pwedeng ipapadikod po sa atin. Okay, mga katiits po, atin ang talakayin po mga katiits. Ang ating ngayong pag-uusapan ay regarding po sa retrieval, kung paano po nakuha po ang mga big deposit, big bunker deposit po sa Pilipinas ng ibang bansa. Tulad po ng mga Chinese, Japanese, and Korea. Ito po mga katiits, napakagaling. Sobrang strategic po yung kanilang ginagawang retrieval o pasimpleng mga alibay o paano nila makuha na hindi po napapansin po, hindi natin mapapansin, lalo na yung mga ating otoridad o minsan po ay mga kakutsaba pa minsan po yung ating nasa gobyerno mga katiits. So, ang kadalasan mga katiits ang kanilang mga ginagawang alibay mga katiits ay mayroong kunyaring mga construction sites o mayroong mga projects na somewhere in mga in high-rise mountain, sa matataas na lugar na bundok, ang kanilang projects sa doon ginagawang projects mga katiits. Subalit, lingid sa ating kaalaman mga katiits ay isa palang estratahiya o tinatawag nila pasimpleng mga lihim na upang madali at makuha nila ang mga gusto nilang makuha ng mga big bunker deposit dito po sa ating bansang Pilipinas. Unang-una mga katiits, yung ang kanilang ginagawa ay gagawa po sila ng kalsada o parang mabilis ang access po sa pagpasok po ng kanilang equipments papunta po sa target ng mga big bunker deposit o mga big deposit mga katiits. Galing. Sobrang ganun sila gumawa ng mga estratehiya na hindi malalaman ng mga ibang tao ang kanilang pakay, na yung pala ay upang retrieval na pala yan o pagkuha na pala yan ng mga gold bars, yung mga big bunker deposit po na nakatago ngayon sa bansang Pilipinas mga katiits. So, yun nga katiits, napapansin niyo po, ang ginagawa po nila, unang-una, gagawa po sila ng kalsada. Kung mayroong nakapansin, nagtatanong ano pong projects na karamihan mga katiits yung kanilang alibay, lalong-lalo na pag ang projects ay above high-rise mountain
nasa mga bulumbundukin, ay karamihan ang projects na yan ay dam, mga katiits. Yun yung pinaka-front po nila, isang dam na project. Siyempre, saan nga naman ilalagay yung dam kundi sa mga high-rise mountain, sa mga matataas na bulumbundukin, dapat ilalagay yung isang dam. Kung magkaroon tayo ng isang dam na project. So, ganyan po ang kanilang estratahiya. So, isa po nga po na napansin, somewhere in Rizal, mayroong isang kontratista dyan mga katiits, na kontratista ng dam mga katiits. So, nakikita nga matiis yung kanilang, may mga placards pa, may mga signage, nga dam projects po yung kanilang pakay. Subalit mga katiits, marami tayong mga treasure hunters, mga katiits nating kasama, na iba po talaga yung pakay dyan sa somewhere in Rizal area mga katiits. Dahil may mga markings mga katiits na kakaiba. Bakit kailangan pa may mga markings doon sa mga may mga big boulder markers, big boulder signs ng treasure ang kanilang mayroong napapansin po ng ating mga katiis na may mga big boulder signs dyan sa somewhere in Rizal na ngayon ay niubra ngayon ng mga Chinese contractor po ito mga katiits dyan sa somewhere in Rizal. Ayon nga sa kanilang front project ay gagawa sila ng dam. Subalit mga katiits, ang ginagawa nila ngayon ay isang pag-retrieval ng big bunker na deposit mga katiits. Ang galing. Sobrang mapahanga ka sa kanilang estratehiya. Siyempre mga katiits, may mga koneksyon na yan. Siyempre, unang-una yan, munisipyo, andyan yung mga, siyempre, ganito yung project, pero hindi naman talaga ganyan ang kinalabasan po ng proyekto dahil ang pakay talaga nila yan, retrieval o pagkuha ng mga big deposit bunkers ng mga gold bars na nakatago nung kapanahonan ng Hapon. At alam niyo naman mga katiits, dahil yung una pa lang kapanahonan ay halo-halo po yung mga soldiers, minsan nagkakampihan na yung mga Korea noon, yung Chinese, merong mga pagkakataon na kasama sa ng mga Japanese mga katiits. So yun po mga katiits, mapapansin niyo po, yung mga kanilang pinunteriya ay mismo yung mga, mapapansin po yung bundok na hindi tinutubuan ng mga kahoy. Ibig sabihin ang ilalim noon ay isang big deposit o big bunker deposit. So kaya ang ginagawa pala nila mga katiits, dahan-dahan po nila inuhukay, dahan-dahan po nila ini-script o inuuka yung gilid mismo ng pinaka-target po nila mga katiits. Tulad niyang ganyan, napapansin niyo mga katiits sa aking video mga katiits, ganyan po. Unti-unti po nila sa gilid po mismo ng target na deposits ang kanilang ginagawa. So hindi tulad po na sa atin mga katiits, mayroon pa tayong mga katiits na mga tsimpo na mayroong big boulder na yung area na yan. Ang ginawa ng ating mga katiits ay maghukay tayo ng how many feet? 30, 40 feet, 30 meters, 40 meters, 50 meters. Tapos yung paghukay pa natin ay pagdating sa mga, kung halimbawa po ay natumbok po ng ating katiits na Pilipino, ay pagdating po dyan sa sinasabi na
andyan na po yung item ay may mga cemented rock na yan, sobrang matigas na yung area, nasa ilalim po yung pinaka-item nun. At maraming booby trap, maraming water trap, maraming dangerous bomb trap yan mga katiit sa ganyang mga big boulder, big deposit mga katiit. Kaya ang ginagawa po ng mga katiit ng mga taga-ibang bansa, Japanese, Korean, Chinese, kung saan yung target po nila, mas dito po sa tagiliran. So doon nila hinuhukaya sa gilid. O nga naman kasi kung doon sa gitna nila yan kukunin, mahirap po. So ganito po sila pag nag-retrieval ng items, lalo na malakihan mga katiits, unti-unti po nilang hinuhukay yung pinaka-ilalim, yung pinaka-gilid mismo. Madali nga naman hugutin na kasi nga may mga ano yan mga katiits, sabi ko nga may mga bomb trap yan na kanilang linalagay, di lang makuha. Okay mga katiits, sana sana po ay nakakuha kayo ng ideya kung paano i-retrieve ng mga Japanese, Korean and Chinese yung mga big bunker deposit natin ngayon nasa ating bansang Pilipinas. Ang galing mga katiits, sobrang galing talaga nila mga katiits. So, siyempre may heavy equipments, madali nilang hukayin, madali nilang makuha yung items mga katiits. Okay mga katiits, maraming salamat sa suporta po sa aking YouTube channel at sa panonood na pati. Don't forget to subscribe yung bago pa lang sa aking channel, and don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. God bless as always.